Ito po ang ating dish for today. Ang napakasarap na pininyahang manok sa gata. Sarap nito. At ito po ang ating mga sangkap para sa ating pininyahang manok sa gata. Meron po tayo ditong chicken. Ito po ay mga 1.5 kilos po ito na yung Thai part ang ginamit po natin dito. At gagamit din po tayo ng garlic, onion, chili pepper. Ito po ay jalapeno pepper para medyo spicy ng konti. At meron din po tayong bell pepper. Kung ayaw niyo po maanghang, pwede po tayong gumamit ng bell pepper lamang. O para mas maganda, green bell pepper po ang gamitin po natin para maganda ang kulay ng atin pong pininya. At gagamit din po tayo ng mga gulay. Meron po tayong carrots at patatas. At syempre, ang ating pong pineapple chunks. At gagamit din po tayo syempre ng gata dahil ito po ang ating main ingredients. Mga about 1.5 cups lang po. At panghuli guys, gagamit po tayo syempre ng cooking oil, ground black pepper, at saka fish sauce o patis. At sa unang proseso guys ng ating pong pininyahang manok ay iminarinate ko lamang po itong chicken sa dun po sa sabaw ng pineapple. So mga about an hour lang po para lumasa lang po yung pineapple juice. So nilagyan ko lang po ng konting ground black pepper. Ayan. And ito po ay tatapan po natin. And i-marinate lang po natin ng mga about an hour. Simulan na po natin ang pag-iisa. Magpainit lamang po tayo ng mantika. Isa na po natin ang ating bawang. Onion. Tatapan ko lang po para mas mabilis na lumambot. Ayan, malambot na po ang ating onion. Again guys, yung chicken na ito ay minarinate natin ng at least an hour sa pineapple juice. Yung sabaw po ng ating pineapple chunk. So, gigisahin lang po natin ito, kasangkutsahin natin. At yung pong sabaw, yung juice ay hindi po natin itatapon dahil gagamitin po natin siya mamaya para pampalambot. Dahil sayang po yung lasa ng ating pineapple juice. Tatabi po natin yung sabaw at mamaya ilalagay po natin itong ulit. Bibiling-bilingin lang po natin guys, halo-haloin natin para maging even po yung pagkakasangkot dyan ng ating manok. Tutuloy lang po natin yung paggigisa natin sa ating manok. Ayan guys, so matapos ang 10 minutes guys ay sakong-sakto na to. So nasangkot lang natin maigi yung ating manok. Palatandaan to guys na
tama na yung ating pagkakasangkot siya, ay kung mapapansin nyo, wala na siyang lumalabas na dugo sa mga buto-buto na to. So, para hindi maging balansa po yung ating luto, ay ganyan po ang style na ginagawa ko. So, bago ko isunod yung ating susunod na ingredients, ay talagang sinangkot ko siyang maigi at wala nang dugong sariwang dugo na lumalabas po dyan. At this point, talagay na po natin ang patis. Mga 3 tablespoon muna guys. Mamaya na tayo magdagdag kung kailangan pa. Yan. At talagay na rin natin yung sauce kanina ng ating marinade. Yan. Para tuluyan natin siyang palambutin. Papakuloyin lang natin ito guys at susunod na natin yung ating gata. Ayan guys, kumukulo na. Pwede natin ilagay yung ating gata. Takpan po natin hanggang sa kumulo ulit. Ayan guys, so pinapakulo natin siya ulit ng another 10 minutes. At this time, ay pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. So yung gulay guys, no? So depende sa inyo. Kung gusto nyo ay iprito nyo muna yung mga gulay na to. Pwede din po yun. Actually, mas maganda po yun. Pero ako po yung nagmamadali. Kaya hindi ko na po siya pinirito. Pwede na po yan. So, papakuloan lang po natin siya ulit. At pag kumulo ay ilagay na po naman natin yung ating pineapple. Lagyan na po natin yung pineapple. Okay, sa putong ito guys ay hindi na po natin siya tatakpan. Hayaan na po natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa mag-reduce po yung ating sauce. At this point guys ay medyo nag-reduce na yung ating sauce. Pwede natin ilagay yung ating titira pang ingredients, yung ating mga peppers, green chili pepper at saka bell pepper yung nilagay po natin dito. Ngayon po ay magkakaroon ito ng konting spice. Magdadagdag din po tayo ng ground black pepper and konting maglagay po tayo ng konting patis, no? Dahil tinikman ko ay medyo matapang. So ito, mga 5 minutes na lang guys ay sakto na to. Pwede na itong hangguin. Yeah, tama na po ang timpla. Ito po mga kaibigan. Luto na po ang ating pininyahang manok. Sakto-sakto na po yung lapot nito. Dahil pagka ito po yung lumamig ay medyo maiiga pa yung ating sabaw. Kaya sakto lang ng po ito. Ayan. Kumain na po tayo.